Rosalinda. Kawawang Rosalinda, sunod-sunod ang problema niya. Hindi pa nga tapos yung isa, may kasunod agad. Yung huli ayaw ni Senyorita Fedra at Senyor Fernando Jose na makita niya ang anak niya. Isipin niyo yun? Hindi ko lang basta naisip yun. Naawa rin ako sa kanya. Ang malayo sa pinakamamahal niyang anak ang pinakamasakit sa lahat para sa isang ina. Isang bagay lang ang hinihiling ko sa inyo na sana wag niyo ipagsabi sa iba lahat ng mga kwento ko. Dahil kapag nalaman ni Senyorita Fedra, tiyak sisisantihin niya ako. Hindi ko yun gagawin. Hindi ko ito ipagsasabi. Kung ganon, magpinsan sina Senyorita Rosalinda at Fedra. Magandang umaga. Magandang umaga po. Magandang umaga, senyor. Kumusta ang pagtatrabaho mo rito? Maayos naman. Salamat sa inyo. Komportable ho ako dito. Mabuti naman. May swimming lang ako at magkikita rin kami ni Gerardo. Mamaya na lang ulit. Ingat ho kayo. Alis na ako. Paalam na, mahal ko. Mamaya na lang ulit, anak. Magpapakabait ka, ha? Pakabait ka lang dito. Bukod ho sa napakabait ni Senyor Fernando Jose, napakagwapo rin ho niya, hindi ba? Oo naman, tama ka. Naiisip ko na siya ang pinakagwapo at pinakamabuting anak sa lahat. Ang galing naman. Galing na ako rito kanina pero tulog pa kayo. Nakakapagtakang late na kayong gumising. Ang hirap mong intindihin. Nung isang araw, sabi mo sa akin, kulang ako sa tulog. At ngayong natulog ako ng mahaba, may nasasabi ka pa rin sa akin. Huwag mong sirain ang umaga ko. Ang ganda pa naman ng gising ko. Maganda po ang aura niyo ngayon, senyora. Mukhang magiging magana rin kayong kumain. At maganda rin ang mood ko ngayon. Napansin ko nga po. Ay, kung ganyan din kasarap at kahimbing ang naging tulog ko kagabi. Tiyak na abot tenga rin ang ngiti ko sa sobrang kaligayahan gaya nyo. Alam mo ba, hindi ko sisirain ang gana ko sa pagkain at ang mood ko dahil lang sa mga pasaring mo. Kagabi, meron akong napakagandang panaginip. Sobrang ganda. At gusto kong ako lang ang makakaalala nito. Bakit mo gustong makausap si Senyora Fedra? Dahil sa personal na bagay. Kailangan mong maghintay, tulog pa siya. Ay, naiintindihan ko pero ano kasi. Meron ba akong may tutulong sa'yo? Aalis lang sana ako para pirmahan yung kontrata sa bahay na uupahan ko. Ihihingi sana ako ng permiso sa kanya. Sige, umalis ka na ako nang magsasabi sa kanya. Hindi. Mas gusto ko nga akong personal na magsabi sa kanya. Maghihintay ako hanggang sa magising siya. Kailangan mong maghintay buong araw kasi uminom siya kagabi ng sleeping pills. Umiinom siya ng sleeping pills kahit buntis siya. Naku, hindi yata magandahin sa kanya. Alam mo naman ang mayayaman. Tingin nila hindi sila masasaktan ng bagay na nakasakit sa iba. Sige na nga. Kung gano'n, aalis na ako, Georgina. May tiwala akong sasabihin mo ito sa kanya. Aba, oo naman. Huwag kang mag-alala. O sige, mauuna na ako. Noon nakakaangat din ako sa buhay. Parang napakarami nating pagkakatulad. Talagang tumatak sa akin ang kwento niya. Na nagkaanak kayo tapos inagaw siya ng asawa niya sa inyo. Sana lang sa kabila ng kagustuhan mong maghiganti, hindi mo talikuran ng prinsipyo at dangal mo. Hindi kami magkakaroon ng relasyon ni Agustin Morales. Ang mga ganong tipo ng lalaki ay hindi masisihan sa pakikipagkaibigan mo lang. Maaaring may paninindigan nga siya. O mas ambisyosa pa siya kaysa sa akala ko. Senyor Altamirano, saksi ako sa nangyari sa inyo ni Miss Herias. Ano ang kailangan mo sa akin? Kapag nagpunta ako sa mga pulis, maganda ang kahihinatan ninyo. Hindi ito pwedeng mangyari. Rosalinda ay amor.